Relasyon ni Jacqueline Jose sa naging partners ni Andy Eigenman na sina Jake Ejercito at Philmar Alipayo bago siya pumanaw. Parehong anak ang naging turing ng yumaong aktres na si Jacqueline Jose sa dalawang lalaking minahal ng kanyang nag-iisang anak na babae na si Andy Eigenman sa yumaong aktor na si Mark Hale. Naging mabait ito sa kanila at pinahalagahan din ang pagiging ama nila sa kanilang mga anak. Kahit hindi maayos ang naging relasyon ni na Andy at Jake noong una, na nagkaroon din ng matinding kontrobersiya noon, pinatuloy pa rin niya sa kanyang puso ang ama ng panganay na anak ni Andy na si Ellie. Nalaman nga na naging mabuting pangalawang ina rin si Jacqueline kay Jake. Pinasalamatan nito ang aktres sa pagmamahal na ipinaramdam niya sa kanya, lalo na sa apong si Ellie. Ang maging lola kasi sa bata ang isa sa pinakagusto nitong gawin, higit pa sa pagiging artista nito. Hindi rin malilimutan ni Jake ang pagtulong ni Jacqueline sa kanya sa unang taon ng kanyang pagiging ama sa anak kung walang patnubay ng aktres. Dahil dito, naging mas madali para sa aktor ang maging malapit at maalagaan ng mabuti ang anak. Naghiwalay man sila ni Andy noong 2014. Pagkatapos ng 4 na taon na pagsasama, napagkasunduan naman nila na maging co-parent sa kanilang anak. Isa si Jake sa mga unang nakitang nagpunta sa unang gabi ng burol ni Jacqueline sa Arlington Memorial Chapel. Makalipas ang ilang taon, hindi naman sinara ni Andy ang kanyang puso sa pagmamahal at nakilala niya ang champion pro surfer na si Philmar Alipayo. Hindi rin naman siya pinigilan ng kanyang ina na umibig muli. Wala namang pinagsisisihan si Andy, lalo na noong piliin niyang tumira sa Siargao at bumuo ng pamilya kasama si Philmar. Para sa kanya, iyon ang isa sa mga magandang desisyon na kanyang ginawa sa buong buhay niya. Naging masaya naman si Jacqueline para sa anak, na natagpuan ang lalaking magmamahal at mag-aalaga sa kanyang anak. Kaya naman sa pagpanaw ng aktres, puro pasasalamat at pagmamahal lang din ang nasabi ni Philmar sa kanyang mother-in-law. Ipinaabot ng champion surfer ang kanyang pakikiramay kay Andy at sa pamilya nito sa pamamagitan ng pag-post ng litrato ng aktres na may maikli ngunit makahulugang mensahe. Nakasulat pa nga ito sa wikang Bisaya. Sinabi nito na mamimiss niya ang aktres, lalo na ng kanyang mga apo. Nagpapasalamat din siya sa oras na ibinigay nito sa kanyang pamilya, lalo na sa pagmamahal na ipinaramdam niya sa mga ito. Walang katapusan din ang pagmamahal na kanilang mararamdaman para kay Jacqueline, kahit ito ay wala na sa mundo. 2 na ang anak ni Andy kay Philmar, si Lilo na ipinanganak noong 2019 at si Koa noong 2021. Noong matanong sa isang interview si Jacqueline kung kamusta naman ang relasyon ni Ellie kay Philmar, sinabi nito na maayos ang relasyon nila sa isa't isa at wala silang problema. Labis ang kanyang pasasalamat sa fiancé ni Andy dahil sa pagtrato niya kay Ellie na parang sarili na rin niyang anak. Ani Jacqueline, thankful din ako sa kanya kasi syempre, si Ellie nakatira sa bahay nila, di ba? And as a stepfather, I'm sure inaalagaan niya rin si Ellie. Wala namang reklamo si Ellie sa akin about him. So very grateful ako na ganun. Ni hindi ko siya iniisip or pinoproblema. So I'm sure na si Ellie is in good hands with Philmar. Pero hindi naman pinilit ng aktres na magpakasal si Andy noong una. Gagalangin daw niya ang kagustuhan ng anak pagdating sa usapin ng kasal. Pumayag din siya sa desisyon ni Andy na huwag madaliin ang pagpapakasal. Lumaki rin kasing very independent ang anak at tiwala siya sa mga desisyon nito. Payo niya noon sa anak, "You have to be sure, don't you? You can't get married if you have doubts. I am not saying that she has doubts about Philmar because they are having a child together and they have a good relationship. But maybe they are careful about their decision. I used to think that I need to get married, but after living the life I have now, I feel contented. This life is enough for me. I'd be happy to get married, and I'm not closing my door to that possibility. It's something that I need to experience in my life." Kaya naman nang mailabas ang tungkol sa engagement ni na Philmar at Andy noong December 2020, isa si Jacqueline sa mga sobrang natuwa sa balitang ito.
Very much approved ang ginawang underwater shoot ni Filmar kay Andy. Pero ang actual na engagement ay nangyari sa balcony ng kanilang tinutuluyang kwarto habang nasa bakasyon sila sa Batangas. Ibinahagi niya ang ilang mga litrato nila sa ilalim ng dagat na ikinamangha niya ang pagkakagawa. Ang caption na inilagay niya sa post, "The most romantic proposal, The Mermaid." Masaya nga si Jacqueline sa mga positibong nangyayari sa buhay ni Andy, lalo na sa pagpasok ni Filmar sa buhay nito. Walang bahid ng pagkabahala sa parte ni Jacqueline dahil alam niyang magagampanan ni Filmar ang papel nito bilang isang mabuting asawa at ama ng kanilang tahanan. Nahanap na nga ng anak niya ang kaligayahan sa buhay at sigurado siya na magsasama ang dalawa ng mahabang panahon. They are genuinely happy. They're just living their lives to the fullest. Ayaw nila ng negative. They don't watch news. They don't watch things that will make them think. Ako na ang bahala doon. Kumbaga ako na ang magbabalita. Hey, we need to ganyan. And they will follow. Pero I am sparing them from knowing things around them. Plus the fact that Andy doesn't like negative things. Isa rin sa mga ikinatuwa ni Jacqueline ay ang positibong enerhiya na ibinibigay ni Filmar kay Andy. Nakikita kasi ng aktres na malaki ang ipinagbago ng kanyang anak mula noong magkaroon ito ng sariling pamilya at nakabuo ng panibagong buhay sa Siargao, malayo sa mata ng maraming tao. Sobrang positive in life. Walang qualms, everything is beautiful. Sasabihin ko, "Anak, alam mo ba yung ganito?" "Nanay, no. Di ko alam at wala akong balak alamin. Mag-aalaga pa ako ng baby." Nakafocus talaga siya in taking care of their family. Ibinahagi rin ni Jacqueline Jose na nagbitiw si Filmar ng isang pangako noong mag-propose ito sa anak ng veteranang aktres. Dahil natanong din noong una si Jacqueline kung may pagkakataon na nasaktan niya ang kanyang mga anak ng pisikal o nagalit ba ito sa kanila. Ang kanyang naging sagot, "Nope, hindi ako namamalo. Hindi rin ako nagbubunganga. Umiiyak na lang ako. Ayokong magalit sila sa akin eh. Masama bang humingi ng tawad sa anak kapag meron kang pagkakamali? Hindi naman siguro. Okay lang naman siguro." Kaya inamin ng aktres na nakatanggap siya ng isang sulat mula kay Filmar na naglalaman ng pangako niya sa ina ng kanyang minamahal. Nung nag-propose siya kay Andy, ginawa niya ako ng letter. Napakasarap pakinggan na merong taong mahal na mahal ang anak mo. Ipinangako niya na hindi niya sasaktan emotionally and physically. Alam ko si Filmar, hindi niya sasaktan si Andy. Alam ko, mahal na mahal niya yung anak ko. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating paksa ngayon? Just type in your thoughts in the comment section below.